Isang mainit at mapagpalang araw po sa inyong lahat, mga minamahal naming tagapakinig. Muli, narito na naman ang inyong lingkod, handang maghatid ng isang kwentong aantig sa inyong mga puso at magbibigay ng bagong kulay sa ating hapon. Sinasabi nila, ang tunay na pamilya ay hindi raw nabubuo sa dugo, kundi sa pag-ibig na kayang mag-aruga, magprotekta, at maghilom ng mga sugat na hindi nakikita ng mata. Paano kung ang isang pusong wasak ay makahanap ng lunas sa pag-aalaga sa isang batang hindi niya kadugo? Ating pakinggan ang unang kabanata ng kwentong ito. Nang unang tumayo si Hiraya Villanueva sa harap ng naglalakihang itim na bakal na tarangkahan ng Hacienda de la Esperanza, pakiramdam niya ay nilamon siya ng buo. Ang pangalan ng asyenda, Pag-asa, ay tila isang malupit na biro. Para sa isang tulad niyang tumatakbo mula sa isang madilim na nakaraan, ang pag-asa ay isang salitang matagal na niyang kinalimutan. Hawak niya ng mahigpit ang luma at gasgas na niyang bag na naglalaman ng iilang piraso ng damit at lahat ng natitira sa kanyang pagkatao. Ito na ang huling barahan niya. Wala na siyang ibang malalapitan. Binuksan ng isang unipormadong gwardiya ang tarangkahan ng walang imik. Sa kanyang pagpasok, bumungad sa kanya ang isang paraiso. Malawak na hardin na puno ng mga rosas na iba't iba ang kulay, isang fountain na may mga anghel na gawa sa marmol, at sa dulo ng mahabang daanan ay ang mansyon, isang puting palasyo na tila kinuha mula sa isang libro ng fairy tales. Ngunit sa kabila ng karangyaan, may isang kakaibang lamig na bumalot sa hangin. Isang katahimikan na hindi nakakapayapa, kundi nakakabingi. Sinalubong siya ng punong kasambahay, isang matandang babae na nagpakilalang si Manang Elida. Ngunit bago pa man siya madala sa kanyang magiging silid, isang tanawin ang pumukaw sa kanyang pansin. Sa isang malaking bintanang salamin na nakatanaw sa hardin, may isang batang babae na nakaupo sa isang silyang may gulong. Mahaba ang kulot nitong buhok na kasing itim ng gabi at nakasuot ito ng puting bestida na lalong nagpapatingkad sa malaporselana nitong kutis. Maganda ang bata, parang isang manika. Ngunit ang mga mata nito ay walang buhay. Nakatingin ito sa labas. Ngunit tila wala itong nakikita. Naramdaman ni Hiraya ang isang pamilyar na kirot sa kanyang dibdib. Siya si Tala, mahinang bulong ni Manang Elida, ang nag-iisang anak ni Senyor Ricardo. Hindi na nakapagsalita pa si Hiraya. May kung anong bagay sa bata na humila sa kanyang puso. Kinagabihan, formal siyang ipinakilala sa magiging amo niya. Si Ricardo Alon Soliman ay isang lalaking matikas at makapangyarihan. Ngunit ang mga mata nito ay kasing lamig ng hangin sa labas ng mansyon at sa tabi nito, ang mapapangasawa nito, si Silvana Montenegro. Si Silvana ay perpekto mula sa kanyang makinis na mukha, sa kanyang mamahaling damit, hanggang sa kanyang matamis na ngiti. Ngunit nang ngumiti ito sa kanya, naramdaman ni Hiraya ang pagtaas ng kanyang mga balahibo. "Welcome to Hacienda de la Esperanza, Hiraya," sabi ni Silvana. Ang boses ay malambing, ngunit may tila talim na nakatago. "I trust you will take good care of Tala. She can be a handful." Sa hapunan, nakita ni Hiraya ang dinamika ng pamilya. Si Ricardo ay abala sa kanyang telepono. Sa Silvana ay abala sa pagiging perpektong hostess. At si Tala ay tahimik lang na nakayuko. Tinutusok-tusok ang kanyang pagkain. Sa isang iglap, aksidenteng nahulog ni Tala ang kanyang laruang kabayo mula sa kanyang kandungan. Gumawa ito ng malakas na kalabog sa sahig na gawa sa marmol. Lahat sila ay natigilan. Ngumiti si Silvana, isang ngiting hindi umabot sa kanyang mga mata. "It's okay, darling. Accidents happen." Ngunit nakita ni Hiraya ang paraan ng paghigpit ng hawak nito sa kubyertos at ang mabilis na pagsulyap nito kay Tala. Isang sulyap na puno ng inis.
Mabilis na yumuko si Tala. Tila ba inaasahan na siyang mapagalitan. Nang gabi ring iyon, habang nililinis ni Hiraya ang silid ni Tala, napansin niya ang mga guhit ng bata na nakakalat sa mesa. Magagaling itong gumuhit. May mga bituin, buwan, at mga bulaklak. Ngunit sa bawat papel, sa isang sulok, laging may isang figura. Isang mahabang anino na may mga matang pula. Isang anino na tila laging nakamasid sa masayang eksena. Kinilabutan si Hiraya. Nang papalabas na siya ng silid, dahan-dahan siyang naglakad sa tahimik na pasilyo. Ang tanging maririnig ay ang mahinang tunog ng kanyang mga yapak. Ngunit sa kanyang pagdaan, sa tapat ng isang bahagyang nakabukas na pinto, ang silid-aklatan, narinig niya ang boses ni Silvana mula sa loob. Kausap nito ang isang tao sa telepono. Ang boses nito ay hindi na malambing. Ito ay malamig, matigas, at puno ng pagkasuklam. Konting tiis na lang. Malapit nang mawala sa landas natin ang sagabal na yan. Natigilan si Hiraya. Nanlamig ang kanyang mga kamay habang ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sino ang tinutukoy nitong sagabal? At bakit pakiramdam niya? Ang batang natutulog sa kabilang silid, ang nasa bingit ng kapahamakan? Ang mga salitang narinig ni Hiraya mula kay Silvana ay tila mga tinik na bumaon sa kanyang isipan. Sagabal, isang salitang napakabigat para sa isang batang musmos na tulad ni Tala. Simula ng gabing iyon, mas naging mapagmatyag si Hiraya. Bawat ngiti ni Silvana, bawat kilos nito, ay tinitimbang niya. Alam niyang sa likod ng perpektong mukha na yon ay may nagkukubling panganib. Ang naging misyon niya ay ang maabot ang puso ni Tala. Ngunit ang bata ay tila isang kalapating takot na takot lumabas sa kanyang hawla. Lagi itong tahimik, laging nakayuko. Sa mga unang araw, sinubukan ni Hiraya na kausapin ito, ngunit tanging iling at tango lang ang naisasagot nito. Isang hapon, habang tinutulungan niya si Tala sa mga gawain nito sa eskwela, napansin ni Hiraya na ang lahat ng notebook ng bata ay may mga drawing ng bituin sa gilid. Doon siya nakakuha ng ideya. Alam mo ba, Tala? Panimula ni Hiraya habang dahan-dahang inaayos ang mga libro ng bata. Ang pangalan ko, Hiraya, ay hango sa isang matandang salita. Ang ibig sabihin nito ay sana matupad ang iyong pangarap. May isang kwento tungkol sa isang bituin na pinangalan ng Hiraya. Sabi nila, kapag nakita mo raw ang bituing iyon sa langit, pwede kang humiling at tiyak na matutupad ito. Sa unang pagkakataon, nakita ni Hiraya na nag-angat ng tingin ng bata. May kislap ng interes sa mga mata nitong laging malungkot. Totoo po? Mahinang tanong ni Tala. Ang boses ay tila kaluskos ng dahon. Tumango si Hiraya at ngumiti. Oo, pero mahirap siyang hanapin. Kailangan busilak ang puso mo at malinis ang iyong hangarin para makita mo siya. At doon, nasilayan ito ni Hiraya. Isang munting ngiti na sumilay sa mga labi ni Tala. Hindi ito isang malawak na ngiti awawa ng ngiti. Ngunit sapat na yon para magbigay ng init sa puso ni Hiraya. Iyon ang kanilang naging sikreto. Sa mga sumunod na araw, kapag walang nakatingin, lalo na kapag wala si Silvana, nagkukwentuhan sila tungkol sa mga bituin, sa mga pangarap, at sa mahika. Dahan-dahan, ang pader na nakapalibot kay Tala ay nagkakaroon ng siwang. Ngunit ang munting liwanag na yon ay tila namamatay sa tuwing dumarating si Senyor Ricardo Soliman. Bumalik ito mula sa isang mahabang biyahe sa ibang bansa. Sa hapagkainan, ang tensyon ay halos nahihiwa sa hangin. Si Ricardo ay abala sa pagbabasa ng mga email sa kanyang tablet. Paminsan-minsan ay nagtatanong tungkol sa negosyo. Si Silvana naman ay abala sa pag-aasikaso kay Ricardo. Nilalagyan ito ng pagkain sa plato habang pinapangunahan si Tala sa pagsagot. Kumusta ang school, darling?
I'm sure you have high grades, right? We want to make Daddy proud, sabi ni Silvana habang hinihimas ang buhok ni Tala. Yumuko lang ang bata. Opo, Tita Silvana. Habang nagsisilbi ng pagkain si Hiraya, nakita niya ang kalungkutan sa mga mata ni Ricardo sa tuwing napapasulyap ito sa anak. Ngunit ang kalungkutang iyon ay mabilis na napapalitan ng pagkailang na para bang ang pagtingin kay Tala ay nagpapaalala sa kanya ng isang masakit na alaala. Isang gabi, habang pinapalitan ni Hiraya ng pantulog si Tala, aksidenteng umangat ang manggas ng damit nito. May nakita siyang isang maliit at halos kupas ng pasa sa pulsuhan ng bata. Tala, ano to? Marang tanong ni Hiraya. Nagulat ang bata at mabilis na binawi ang kanyang braso, itinago ito sa kanyang likod. Wala po yan, Ate Hira. Nadapa po ako kahapon sa hardin. Ang sagot nito ay mabilis at kabisado na para bang ilang beses na nitong sinabi. Hindi na nagpumilit si Hiraya, ngunit ang pagdududa sa kanyang dibdib ay lalong lumaki. Ang hinala niyang iyon ay mas tumindi ng isang araw. Narinig niya si Ricardo na kausap si Silvana sa pasilyo. Hindi alam ng amo niyang naroon siya sa kabilang silid. Salamat, Silvana. Salamat sa lahat ng ginagawa mo para kay Tala, sabi ni Ricardo. Hindi ko alam kung anong gagawin ko kung wala ka. You're a blessing. Anything for you and for our family, mahal, sagot ni Silvana na puno ng tamis. Napakuyom si Hiraya ng kanyang mga kamay. Isang pagpapala? Kung alam lang ni Senyor Ricardo, kinabukasan, napansin ni Hiraya na balisa si Tala. Palakad-lakad ito sa kanyang silid, tila may hinahanap. Nang tanungin niya ito, sinabi nitong hindi niya makita si Maya. Ang luma at medyo punit ng manikang tela na lagi nitong yakap-yakap kapag natutulog. Bigay pa po yun ni Mami, sabi ng bata. Nangingilid na ang luha. Tinulungan ni Hiraya si Tala na maghanap, ngunit wala talaga. Nang makasalubong nila si Silvana, tinanong ito ni Hiraya. Tumingin si Silvana sa manika na hawak ni Hiraya. That old thing, itinapon ko na. It was so dirty and filled with dust mites. It's unhygienic for Tala. Ngumiti ito ng matamis. Don't worry, darling. Tita will buy you a new and much prettier doll. Gumuho ang mundo ni Tala. Humagulgol ito ng iyak na tila ba isang importanteng bahagi ng kanyang pagkatao ang nawala. Galit na galit si Hiraya, ngunit wala siyang magawa kundi ang yakapin ang bata. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Hiraya. May kung anong nagudyok sa kanya na tingnan ang mga basurahan sa likod ng kusina. At doon, sa ilalim ng mga basang dahon at tira-tirang pagkain, nakita niya ito. Si Maya, ngunit hindi lang ito basta itinapon. Ang manika ay pinilas-pilas. Ang mga mata nitong butones ay tanggal. At may hiwa sa gitna ng katawan nito na tila sinadya, ginamitan ng gunting. Nangatog ang mga kamay ni Hiraya habang hawak ang gutay-gutay na manika. Hindi ito aksidente, hindi ito dahil sa kalinisan. Ito ay isang gawa ng kalupitan. At sa sandaling iyon, alam na niyang hindi lang isang sagabal ang tingin ni Silvana kay Tala. Ang tingin niya rito ay isang kaaway na kailangan niyang sirain, unti-unti, hanggang sa wala nang matira. Hawak ang gutay-gutay na manika, naramdaman ni Hiraya ang pag-akyat ng galit sa kanyang dibdib. Isang galit na nag-aapoy at dalisay. Hindi ito para sa kanyang sarili, kundi para sa isang batang pinagkakaitan ng kahit na pinakamaliit na piraso ng alaala mula sa kanyang ina. Nang gabing iyon, habang yakap-yakap niya si Talang humihikbi hanggang sa ito'y makatulog, isang desisyon ang nabuo sa kanyang puso. Hindi na siya pwedeng maging isang tagamasid lang. Kailangan niyang kumilos. Ang takot na dati gumagapos sa kanya ay napalitan ng isang tapang na ngayon lang niya naramdaman. Kinabukasan, tila ngumiti sa kanya ang pagkakataon.
Maagang umalis si Silvana para sa isang charity luncheon at si Senyor Ricardo naman ay nasa opisina nito sa syudad. Tanging siya si Tala at iilang kasambahay na abala sa kanilang mga gawain sa ibaba ang naiwan sa mansyon. Ito na ang kanyang pagkakataon. Matapos niyang tiyakin na abala si Tala sa panonood ng cartoon sa sala, huminga ng malalim si Hiraya at naglakad patungo sa isang lugar na karaniwang ipinagbabawal sa mga katulong, ang pribadong opisina ni Silvana. Kumatok siya kahit alam niyang walang tao. Isang ugali na nakasanayan. Pinihit niya ang seradura. Hindi ito nakalock. Ang opisina ni Silvana ay refleksyon ng kanyang pagkatao. Malamig, organisado, at walang bakas ng anumang personal na gamit. Walang mga litrato, walang mga palamuti. Tanging mga libro na nakaayos ayon sa kulay. Isang mamahaling laptop at isang malaking lamesa na gawa sa dark mahogany. Nagsimula siyang magpanggap na naglilinis habang ang kanyang mga mata ay palihim na naghahanap ng kahit anong bagay na hindi pangkaraniwan. Binuksan niya ang mga drawer ng lamesa. Puro mga papeles ng negosyo, mga resibo mula sa mga designer boutique, mga imbitasyon sa mga sosyal na pagtitipon. Walang kahit anong kahina-hinala. Halos mawalan na siya ng pag-asa nang mapadako ang kanyang tingin sa isang maliit at nakakandadong drawer sa pinakailalim ng lamesa. Sinubukan niyang hilahin, ngunit ayaw bumukas. Nilibot niya ang kanyang tingin sa ibabaw ng lamesa at sa isang lalagyan ng mga panulat, may nakita siyang isang maliit na susi na may kakaibang disenyo. Hindi ito mukhang susi sa pinto. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ito at isinuksok sa seradura ng drawer. Tamang-tama. Sa kanyang paghinga ng malalim, pinihit niya ang susi. Bumukas ang drawer. Sa loob, may isang manipis na folder na kulay kape. Walang nakasulat sa labas. Nang buksan niya ito, bumungad sa kanya ang isang makintab at mamahaling brochure. Ang pangalan sa harap ay nakasulat sa gintong letra, St. Jude's Elite Academy for Exceptional Children. Napakunot ang kanyang noo. Binuklat niya ang mga pahina. Puno ito ng mga litrato ng mga batang nakangiti sa isang malawak at luntiang campus na tila nasa ibang bansa. May mga testimonya mula sa mga masasayang magulang. Ngunit sa huling pahina, may isang seksyon na may titulong International Transition Program. Sinimulan niyang basahin ang mga salita. At habang ginagawa niya iyon, unti-unting nanlamig ang kanyang buong katawan. Hindi ito isang ordinaryong paaralan. Ang programa ay para sa mga batang nangangailangan ng mas espesyal na pangangalaga na hindi kayang ibigay ng kanilang kasalukuyang tagapag-alaga. Nilarawan nito ang isang proseso na mabilis at discreet, ngunit isang parirala ang tumatak sa kanyang isipan at tila isang punyal na sumaksak sa kanyang puso. Facilitating a smooth and permanent transfer of full guardianship rights to adoptive international patrons. Permanent transfer, paglipat ng buong karapatan. Hindi ito pag-aaral sa ibang bansa. Ito ay pag-aampon. Isang paraan para legal na itapon ng isang bata at hindi na ito mabawi pa. Ang sagabal na narinig niya. Ang sinirang manika. Ang lahat ng ito ay nagkaroon ng isang nakakapangilabot na kahulugan. Nangangatog na inilabas niya ang kanyang telepono para kunan ng litrato ang bawat pahina. Ngunit sa kalagitnaan ng kanyang ginagawa, narinig niya ang tunog ng isang sasakyan na paparating sa driveway. Si Silvana. Bumalik ito ng maaga. Nagpanik si Hiraya. Mabilis niyang isinara ang folder, isinilid sa drawer, ikinulong, at ibinalik ang susi sa lalagyan ng panulat. Kinuha niya ang basahan na nakasabit sa kanyang balikat at nagsimulang magpunas ng alikabok sa lamesa. Pinipilit na pakalmahin ang kanyang nagwawalang puso. Ilang sandali lang, bumukas ang pinto. Pumasok si Silvana.
Ang kanyang perpektong muka ay bahagyang nakakunot. Tumingin ito sa paligid at pagkatapos ay tumingin ng diretso kay Hiraya. Ang mga mata nito ay matalas. Tila sinusuri ang bawat galaw niya. "Anong ginagawa mo dito?" Tanong ni Silvana. Ang boses ay kalmado, ngunit may pahiwatig ng yelo. Nag-aalis lang po ng alikabok, ma'am," sagot ni Hiraya. Pilit na pinatatatag ang kanyang boses. "Naisip ko po na baka kailangan ng linisin ang opisina ninyo." Naglakad si Silvana palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay mabigat. Huminto ito sa kanyang harapan. Napakalapit na halos maamoy na niya ang mamahalin nitong pabango. Tinitigan siya nito mula ulo hanggang paa at pagkatapos ay sumulyap sa nakakandadong drawer. Isang bahagyang ngisi ang gumuhit sa mga labi ni Silvana. "Sa pamilyang ito, Hiraya," sabi nito sa isang mapanganib na bulong, "may mga bagay na hindi dapat malaman ng mga katulong." Ang mundo ni Ricardo Soliman ay umiikot sa lohika, sa mga numero, at sa walang katapusang daloy ng mga desisyon sa negosyo na nagpapatakbo sa kanyang imperyo. Ang kanyang mansyon, ang Hacienda de la Esperanza, ay dapat sana'y kanyang kanlungan, isang lugar ng kaayusan kung saan hindi niya kailangang mag-isip. At si Silvana ang arkitekto ng kaayusang yon. Perpekto, mahusay, at nauunawaan ang mga bagay na wala na siyang panahon o lakas na harapin. Kaya naman ng gabing iyon, habang sinusubukan niyang basahin ang isang mahalagang kontrata sa katahimikan ng kanyang aklatan, ang pagkatok sa pinto ay isang hindi inaasahang istorbo. "Senyor Ricardo?" Ang boses ay mahina at nanginginig. Si Hiraya, ang bagong katulong. Pumasok ito, yumuko ng bahagya, at ang mga kamay nito ay magkasalikop sa kanyang harapan na para bang naghahanda sa isang mahirap na sasabihin. "Ano yon, Hiraya?" tanong niya. Hindi inaalis ang tingin sa mga papeles. "Pipasensya na po sa abala, senyor," panimula nito. May gusto lang po sana akong itanong tungkol kay Tala." Sa wakas ay nag-angat siya ng tingin, bahagyang naasar sa pagkakaantala. "Goon? Nakita ko po kasi ang brochure ng isang paaralan, ang St. Jude's Academy po, na nabasa ko po ang tungkol sa kanilang programa." Tumingin ito sa sahig, tila naghahanap ng tamang salita. "Senyor, parang hindi po yun ordinaryong paaralan. Ang nakasulat po doon ay tungkol sa permanenteng paglipat ng karapatan sa mga magulang sa ibang bansa." Napakunot ang noo ni Ricardo. Isinara niya ang folder ng kontrata nang may bahagyang puwersa. "At ano ang punto mo?" Nag-aalala lang po ako para kay Tala." Halos pabulong na sabi ni Hiraya. Baka po hindi ninyo alam ang buong detalye." Isang malamig na inis ang gumapang sa ugat ni Ricardo. Sino ang babaeng ito para questionin ang kanyang mga desisyon para sa sarili niyang anak? Hiraya, ang St. Jude's ay isa sa mga pinakamagaling na institusyon sa buong mundo para sa mga batang tulad ni Tala. Silvana did her research at ang desisyon namin ay para sa ikabubuti niya. "Pero senyor, sapat na." Putol niya. Ang boses ay matigas na. "Ang trabaho mo ay alagaan si Tala sa loob ng pamamahay na ito. Hindi kasama doon ang pakikialam sa mga desisyon naming mag-asawa." Nakita niya ang sakit sa mga mata ni Hiraya, isang halo ng pagkabigo at takot. Tumango ito ng dahan-dahan at walang imik na tumalikod at lumabas ng aklatan. Napabuntong hininga si Ricardo at sinapo ang kanyang sentido. Mga komplikasyon na hindi niya kailangan. Kinagabihan, natagpuan siya ni Silvana sa veranda. Nakatingin sa kadiliman ng gabi. Lumapit ito at niyakap siya mula sa likod. Ipinatong ang baba nito sa kanyang balikat. "May problema ba, mahal?" Malambing na tanong nito. "It's nothing. Just that new maid, Hiraya. She's overstepping her boundaries." Huminga ng malalim si Silvana. Si Hiraya. "Alam mo, mahal,
Nakikita ko kung paano siya makatingin kay Tala. I know she means well, pero siguro hindi niya naiintindihan ang mundo natin. She's a simple woman. Baka ang tingin niya sa ginagawa natin ay pag-abandona, hindi isang pagkakataon para sa isang mas magandang buhay para kay Tala. Ang mga salita ni Silvana ay tila balsamo sa kanyang pagkayamot. Tama ito. Paano nga ba maiintindihan ng isang simpleng probinsyana ang kanilang mga plano? Ngumiti siya at hinalikan ang kamay nito. You always know what to say. Ngunit hindi doon natapos ang problema. Kinabukasan, pumasok si Silvana sa kanyang opisina. Ang mukha ay puno ng pagkadismaya. Hawak nito ang isang mamahaling damit na kulay esmeralda. May malaking mantsa ng kape sa bandang dibdib nito. Ricardo, tingnan mo ito, sabi nito. Ang boses ay nanginginig. Ito ang isusuot ko sana para sa benefit ball mamaya. Hindi ko alam kung paano nangyari. Si Hiraya ang huling nag-asikaso ng mga damit mula sa laundry. Hindi nito direktang sinisisi si Hiraya, ngunit ang implikasyon ay malinaw. Iyon na ang huling patak, ang pagdududa, ang pakikialam, at ngayon, kapabayaan. Nang gabing iyon, sa kanyang pag-akyat sa hagdan, dumaan siya sa tapat ng silid ni Tala. Bahagyang nakabukas ang pinto. Nakita niya si Tala na nakaupo sa kama habang si Hiraya ay nagsusuklay ng buhok nito. May isang pamilyar na ngiti sa mukha ng kanyang anak, isang ngiting matagal na niyang hindi nakikita. At sa isang saglit, hindi si Tala ang nakita niya. Nakita niya si Marisa, ang kanyang yumaong asawa, ang parehong mga mata, ang parehong nangiti. Isang kirot, matalim at biglaan, ang tumusok sa kanyang puso. Ang sakit ng pagkawala, ang bigat ng pagsisisi. Agad siyang tumalikod, hindi makayanan ng tanawin. Ang pader na matagal na niyang itinatayo sa paligid ng kanyang puso ay muling tumibay. Ang pagpapadala kay Tala sa malayo, marahil ay hindi lang para sa ikabubuti nito, marahil ay para na rin sa kanya, para makatakas sa araw-araw na paalala ng kanyang pinakamalaking kabiguan. Hinanap niya si Hiraya at natagpuan ito sa kusina. Ang babae ay natigilan nang makita ang seryoso niyang mukha. Hiraya, sabi niya, ang boses ay malamig at walang emosyon. Let's get one thing straight. Lumapit siya. Ang kanyang anino ay bumalot sa anyo nito. I appreciate your concern, but it is misplaced and unwanted. Senyor, pakiusap. Pakinggan niyo po ako. Hindi, marin niyang sabi. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Ako ang magdedesisyon kung ano ang makabubuti sa anak ko. Tumalikod siya at iniwan itong nakatayo doon. Ang bawat salita ay isang ladrilyo na idinagdag sa pader na naghihiwalay sa kanya mula sa katotohanan. Ang mga salita ni Ricardo ay parang pader na humarang sa lahat ng daan para kay Hiraya. Gawin mo na lang ang trabaho mo. Ako ang magdedesisyon. Pakiramdam niya ay wala na siyang magagawa. Sino ba naman siya? Isa lamang siyang katulong na walang boses, walang kapangyarihan. Sa mga sumunod na araw, napilitan siyang magbingi-bingihan at magbulag-bulagan. Kahit na ang bawat matamis na salita ni Silvana para kay Tala ay parang lason sa kanyang pandinig. Isang hapon, inutusan siya ni Silvana na linisin ang isa sa mga guest rooms na matagal nang hindi nagagamit. Ginawa itong bodega ni Silvana para sa mga lumang gamit na hindi na nito kailangan. Habang nag-aalis ng alikabok sa ibabaw ng isang mataas at antigong aparador, aksidenteng nasagi ng kanyang siko ang isang malaking karton na nakapatong doon. Nahulog ang kahon sa sahig na may malakas na kalabog. Nagkalat ang laman nito, mga lumang magasin, ilang kupas na litrato, at mga papel. Napabuntong hininga siya, sa inis, sa sariling kapabayaan. Mabilis siyang lumuhod para pulutin ang mga ito bago pa may makakita. Ngunit sa kanyang pagpulot,
Isang pamilyar na papel ang kumuha ng kanyang atensyon. Isa na namang makintab na brochure ng St. Jude's Elite Academy. Bakit meron pa nito dito? At sa ilalim nito, may isang folder na puno ng mga dokumento. Dala ng kuryosidad na hindi niya mapigilan, binuksan niya ito. Ang nasa loob ay hindi mga ordinaryong papeles, mga email na nakaprint sa bond paper. Ang kausap ni Silvana ay isang dayuhan na may pangalang Mr. Dubois. Ang pinag-uusapan nila ay isang transaction. Habang binabasa ni Hiraya ang mga linya, nagsimulang manlamig ang kanyang mga kamay at paa. Subject: regarding asset code. Ala. Dear Miss Montenegro, we are pleased to inform you that the initial wire transfer has been completed as per our agreement. The receiving party is very excited. Please send updated photos of the asset. They want to ensure the merchandise is in pristine condition upon arrival. We need to finalize the transition schedule within the next 2 weeks. Merchandise, asset, tala. Paulit-ulit na umikot ang mga salitang yon sa kanyang isipan. Hindi siya makahinga. Pakiramdam niya ay umiikot ang kanyang paligid. Hindi ito tungkol sa isang paaralan. Hindi ito tungkol sa pag-aaral. Nanginginig ang mga kamay na kinuha niya ang isa pang papel mula sa folder. Isa itong bank statement. Nakita niya ang isang malaking halaga, isang wire transfer na nagkakahalaga ng $50,000 mula sa isang international bank at sa description ng transaksyon nakasulat ang mga salitang consultation fee, Project SJE, St. Jude's Elite. Halos masuka si Hiraya. Ang lahat ng ito ay isang bentahan. Binebenta ni Silvana si Tala. At ang huling piraso ng ebidensya ang tuluyang dumurog sa kanyang puso. Isang litrato ng isang masayang mag-asawang dayuhan, nasa edad 50, nakangiti sa harap ng isang malaking bahay sa ibang bansa. Sa likod ng litrato, may nakasulat na kamay, "The patrons, they cannot have children of their own. They will give her a good life. And they will pay any price," ang halimaw. Ang tunay na halimaw ay hindi ang anino sa mga drawing ni Tala. Ang halimaw ay ang babaeng perpekto ang ngiti, ang babaeng pakakasalan ng ama nito, ang babaeng araw-araw na humahalik sa pisngi nito. Isang malamig na takot ang bumalot sa kanya, ngunit kasabay nito, isang kakaibang kalinawan. Wala nang pagdududa, wala nang puwang para sa pagkakamali. Kailangan niyang gumawa ng paraan. Mabilis. Bago pa magbago ang kanyang isip, inilabas niya ang kanyang mumurahing cellphone. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang kinukunan niya ng litrato ang bawat pahina, ang mga email, ang bank statement, ang litrato ng mag-asawa. Bawat pag-click ng kamera ay tila isang sigaw ng hustisya sa tahimik na silid. Inayos niya ang mga papel, isinilid pabalik sa folder, at maingat na ibinalik sa loob ng kahon. Itinayo niya ito at ipinatong muli sa aparador. Tinitiyak na nasa eksaktong posisyon ito tulad ng dati. Hiraya? Isang boses mula sa pinto ang halos nagpatalon sa kanya sa gulat. Si Manang Elida. Nakatayo ito roon. May hawak na tray ng merienda. "Ayos ka lang ba, Hija? Namumutla ka," sabi ng matanda. Sinubukan ni Hiraya na ngumiti. "Aayos lang po, Manang. Nagulat lang po ako nang mahulog itong kahon." Ngunit hindi nakalagpas sa matalas na mga mata ni Manang Elida ang takot sa mukha ni Hiraya. Tumingin ito sa kahon, pagkatapos ay kay Hiraya. May pag-unawa at pag-aalala sa mukha ng matanda. "Mag-iingat ka, Hija," mahinang sabi nito. Ang mga pader sa pamamahay na ito ay may mga tainga. Ang mga salitang yon ay isang babala. Alam ni Hiraya na wala siyang panahon. Kailangan niyang kumilos ng mabilis. Sa sandaling nagkaroon siya ng pagkakataon, muli niyang tiningnan ang mga litrato sa kanyang telepono. Ang katotohanan ay mas malala pa kaysa sa kanyang inakala. Hindi lang plano ni Silvana
na itapon si Tala. Ang plano niya ay burahin ito ng tuluyan, ipagbili na parang isang bagay sa mga taong hindi nito kilala, sa isang lugar na hindi nito alam. Isang buhay na pagkakakitaan na pahawak siya sa kanyang dibdib. Ang dating sugat ng pagkawala ng sarili niyang anak ay muling kumirot. Ngayon, naiintindihan na niya. Ang koneksyon niya kay Tala ay hindi lang awa. Ito ay isang pangako na hindi niya namamalayan na kanyang ginawa. Isang pangako na hindi niya hahayaang maranasan ng batang ito ang sakit ng pag-abandona. Hawak ang telepono na naglalaman ng katotohanan. Naramdaman ni Hiraya ang bigat ng mundo sa kanyang mga balikat. Paano niya ipaparating ito kay Senyor Ricardo? Isang taong hindi nakikinig, isang taong ayaw maniwala. Ngunit habang naglalakad siya sa pasilyo, narinig niya ang tunog ng piano mula sa music room. Sumilip siya. Doon, nakita niya si Silvana na masayang tumutugtog. Ang kanyang mga daliri ay tila sumasayaw sa mga tiklado. Isang imahe ng kagandahan at kabutihan. Isang perpektong kasinungalingan. At sa tabi nito, nakaupo si Tala sa kanyang wheelchair. Tahimik na nanonood. Ang kanyang mukha ay isang blankong maskara. Nakita ni Hiraya ang paraan ng pagsulyap ni Silvana sa bata. Isang sulyap na malamig, walang emosyon, tulad ng isang negosyanteng tinitingnan ang kanyang puhunan. Sa sandaling iyon, nawala ang lahat ng kanyang takot. Napalitan ito ng isang matinding determinasyon. Kung hindi maniniwala sa kanya si Ricardo, gagawa siya ng paraan para maniwala ito. Kahit na anong mangyari, kahit na ang kapalit nito ay ang kanyang sariling kaligtasan. Nang matapos ang musika, naririnig niya ang boses ni Silvana. Maganda ba, Tala? Soon, you will have a new home with new parents who will give you everything you want. Ang mga salita ay sinabi ng may ngiti. Ngunit para kay Hiraya, ang mga ito ay tunog ng isang hatol na kamatayan. Kasabay nito, narinig niya ang mahinang pag-vibrate ng kanyang telepono. Isang text message mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito. Paparating na ang sasakyan. Ihanda mo na ang bata. Napasinghap si Hiraya. Ang oras ay nauubos na. Mas mabilis kaysa sa kanyang inaakala. Sa kanyang pagmamadali, hindi niya namalayan na nasa likuran niya si Silvana. Papalapit. Ang mga mata ay nakatutok sa teleponong hawak niya. Ang paglapit ni Silvana mula sa likuran ay nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Hiraya. Sa isang iglap, naitago niya ang kanyang telepono sa bulsa ng kanyang uniforme. Ang puso niya'y dumadagundong sa kanyang dibdib. Humarap siya na may pilit ng ngiti. Ma'am Silvana, kailangan niyo po ba ng kahit ano? Tinitigan siya ni Silvana. Ang mga mata ay naniningkit. Tila sinusubukang basahin ang kanyang isipan. Wala naman. Narinig lang kitang bumuntong hininga. May problema ba sa trabaho mo, Hiraya? Ang tanong ay simple. Ngunit ang bigat sa likod nito ay nakakapanindig balahibo. Wala po, ma'am. Napagod lang po siguro. Palusot niya. Tumango si Silvana. Isang mabagal na tango na puno ng pagdududa. Mabuti kung ganoon. Magpahinga ka kung kailangan mo. Marami ka pang gagawin para ihanda ang mga gamit ni Tala. At sa mga salitang iyon, tumalikod na ito at naglakad palayo. Iniwan si Hiraya na nanginginig sa takot at kiln. Alam niyang wala na siyang oras. Ang text message, ang pagmamadali ni Silvana. Lahat ay nagsasabing malapit nang mangyari ang hindi dapat mangyari. Desperada at hindi alam kung kanino lalapit, isa lang ang pumasok sa kanyang isipan. Isang tao na matagal na sa hasyenda. Isang taong nakita ang lahat. Si Manang Elida. Nang gabing iyon, hinintay niyang manahimik ang buong mansyon. Hinintay niyang mamamatay ang lahat ng ilaw. Sa dilim ng pasilyo, dahan-dahan siyang naglakad.
Ang bawat hakbang ay maingat patungo sa kusina. Doon, sa ilalim ng isang maliit na ilaw, natagpuan niya si Manang Elida na nag-iisa, nagtitimpla ng mainit na tsa. Manang, nagulat ang matanda. Hiraya, kinabi ka yata. Ngunit nang makita nito ang itsura ni Hiraya, ang pamumutla, ang takot sa kanyang mga mata, ang tono nito ay naging puno ng pag-aalala. Anong nangyari sa'yo, Hija? Hindi na nakapagsalita si Hiraya. Hinila niya ang isang silya, umupo sa tapat ng matanda, at inilabas ang kanyang telepono. Walang imik, ipinakita niya ang lahat. Ang mga litrato ng email, ang bank statement, ang litrato ng dayuhang mag-asawa, habang tinitingnan ni Manang Elida ang mga larawan, ang kulay sa kanyang muka ay unti-unting nawala. Napahawak ito sa kanyang dibdib. Ang kanyang paghinga ay naging mabilis. Diyos ko po. Bulong nito. Ang boses ay nanginginig. Hindi maaari. Manang, totoo po ang lahat ng yan. Sabi ni Hiraya. Ang luha ay nagsisimula ng mamuo sa kanyang mga mata. Hindi po nila ipapaaral si Tala. Ibinebenta po nila siya. Umiling-iling si Mana ng Elida. Ang mga mata ay puno ng takot. Hija, delikado ito. Napakadelikado ng binabalak mo. Si Silvana, iba siyang magalit. Huwag mo nang ituloy ito. Pero Manang, paano po si Tala? Humagulgol si Hiraya. Wala pong ibang tutulong sa kanya. Si Senyor Ricardo, hindi po siya nakikinig. Hindi po siya naniniwala. Kayo na lang po. Kayo na lang po ang pag-asa ko. Tumingin si Manang Elida sa desperadong mukha ni Hiraya. Tumingin ito sa mga luha na dumadaloy sa mga pisngi nito. At sa mga matang yon, hindi lang niya nakita ang isang katulong na nag-aalala. Nakita niya ang isang ina na handang isugal ang lahat para sa isang anak. Huminga ng malalim ang matanda. Ang takot sa kanyang mga mata ay napalitan ng isang bakal na determinasyon. Matagal ko nang hindi gusto ang babaeng yan, mariing sabi ni Manang Elida. Mula pa noong nabubuhay si Senyora Marisa, ang ina ni Tala. Laging nakasunod si Silvana, laging puno ng inggit. Ngayon, gusto niyang burahin ang lahat ng alaala ni Marisa, kasama na ang anak nito. Hinawakan nito ang kamay ni Hiraya. Ang kanyang mga kamay ay kulubot at magaspang, ngunit ang hawak nito ay puno ng init at lakas. Sige, Hija, sasamahan kita. Ano ang plano? Gumaan ang pakiramdam ni Hiraya. Sa wakas, mayroon na siyang kakampi. Kailangan po nating marinig mula mismo sa bibig niya, Manang, isang pruweba na hindi kayang itanggi ni Senyor Ricardo. Nag-isip si Manang Elida. Mayroon akong lumang MP3 player na may voice recorder. Maliit lang iyon. Pwede nating itago sa ilalim ng kanyang lamesa sa opisina. Doon siya laging tumatawag sa telepono. At doon, sa katahimikan ng gabi, sa loob ng malawak na kusina, binuo ng dalawang babaeng nagmula sa magkaibang mundo ang isang mapanganib na plano. Plano nilang ilagay ang recorder sa susunod na araw, sa oras na abala si Silvana sa pag-aayos ng kanyang mga lakad. Nang gabing iyon, bago sila maghiwalay, muling hinawakan ni Manang Elida ang kamay ni Hiraya. Tinitigan siya nito sa mata. Nakikita ko sa iyo ang pagmamahal ng isang ina, Hiraya, sabi ng matanda. Ipaglaban natin ang batang yon. Sa unang pagkakataon sa loob ng napakatagal na panahon, naramdaman ni Hiraya ang pag-asa. Ngunit ang pag-asang yon ay agad na nanghina. Kinabukasan, sa almusal, habang nagsisilbi sila ng kape, masayang ibinalita ni Silvana kay Ricardo ang isang balita. Mahal, sabi nito na may matamis ng ngiti. May magandang balita. Nakausap ko ang St. Jude's. May bigla ang nag-cancel kaya may available na slot para kay Tala. I moved up her flight. Aalis na tayo sa Makalawa. Nabilaukan si Hiraya sa narinig. Napatingin siya kay Manang Anang, Elida sa kabilang dulo ng silid. Nagtama ang kanilang mga mata.
Ang plano nila, ang oras nila, bigla na lang naubos. 2 araw. Mayroon na lang silang 2 araw para iligtas si Tala. Ang balita ni Silvana ay parang isang bombang sumabog sa tahimik na umaga. 2 araw. Iyon na lang ang natitira sa kanila. Ang planong maingat nilang binuo ni Manang Elida ay kailangan nilang isagawa ngayon sa lalong madaling panahon bago mahuli ang lahat. Ngunit tila nararamdaman ni Silvana ang kanilang bawat galaw. Ang babae ay naging mas mapagmatyag, mas strikto. Nang umagang yon, napansin ni Hiraya ang isang bagay na bago at nakakakilabot. May mga maliliit na security camera na nakakabit sa ilang sulok ng mga pasilyo. Isa malapit sa hagdanan at isa na direktang nakatutok sa pinto ng opisina ni Silvana. Nagiging mas maingat ang halimaw, bulong ni Manang Elida kay Hiraya habang nagkakasalubong sila sa may kusina. Ang mukha ng matanda ay puno ng pag-aalala. Paano na natin mailalagay ang recorder? Kailangan po nating gumawa ng paraan, Manang, sagot ni Hiraya. Ang boses ay determinadong bumaba. Kailangan nating ilihis ang atensyon niya. Ang kanilang pagkakataon ay dumating ng tanghaling iyon. Habang naghahanda si Silvana para sa isang video conference call sa kanyang opisina, narinig nila ang isang malakas na tunog ng nabasag na babasagin mula sa sala, malapit sa curio cabinet kung saan nakalagay ang mga mamahaling porselana ni Silvana. Diyos ko! Ang mga bas ko! Sigaw ni Silvana, mabilis na lumabas ng opisina at tumakbo papunta sa sala. Iyon ang hudyat. Si Manang Elida ang may gawa noon. Aksidenteng nabitawan ng isang tray na may baso, habang abala si Silvana sa pag-iinspeksyon ng kanyang mga koleksyon at sa paggalit sa matanda. Sumenya si Manang Elida kay Hiraya. Ngayon na, nanginginig ang mga kamay na kinuha ni Hiraya ang maliit na recorder mula sa kanyang bulsa. Ang puso niya ay kumakarera. Bawat tibok ay isang malakas na dagundong sa kanyang tainga. Nilingon niya ang kamera sa pasilyo. Nakatutok ito sa pinto. Kailangan niyang pumasok ng hindi masyadong kapansin-pansin. Yumuko siya, nagpanggap na pinupulot ang isang bagay sa sahig at gumapang sa gilid na hindi gaanong sakop ng lente ng kamera bago mabilis na pumasok sa opisina. Sa loob, amoy na amoy niya ang pabango ni Silvana. Mabilis niyang tinungo ang ilalim ng lamesa. Madilim at masikip. Kinaapa niya ang ilalim na bahagi ng kahoy at maingat na idinikit ang maliit na recorder gamit ang double-sided tape na inihanda nila. Nang matapos, dahan-dahan siyang gumapang palabas. Ngunit sa kanyang pagtayo, narinig niya ang mga yapak. Mabilis. Papalapit. Si Silvan, pabalik na ito. Walang oras para tumakbo. Nagpanik si Hiraya. Tumingin siya sa paligid at kinuha ang unang bagay na nakita niya, isang feather duster sa isang sulok. Nang bumukas ang pinto, nakatayo na siya sa tabi ng bookshelf, nagpapanggap na nag-aalis ng alikabok. Huminto si Silvana sa may pintuan, ang mga mata ay matalas na parang agila. Pinagmasdan nito si Hiraya mula ulo hanggang paa. Tapos na ang conference call ko. Anong ginagawa mo pa rito? Papasensya na po, ma'am. Nauutal na sagot ni Hiraya. Pinipilit na huwag manginig. Nakita ko po kasing may mga alikabok sa mga libro. Nililinis ko lang po. Lumapit si Silvana. Ang bawat hakbang nito ay tila isang martilyo sa kanyang dibdib. Huminto ito sa kanyang harapan. Tapos na ang paglilinis dito kaninang umaga. Sabi ko sa'yo, ayokong may gumagala sa opisina ko. Opo, ma'am. Hindi na po mauulit. Tinitigan siya ni Silvana ng matagal, na para bang kaya nitong basahin ang kaluluwa niya. Isang nakakabinging katahimikan ang namagitan sa kanila. Sa wakas, sumulyap ito sa kanyang mukha. Bakit ka namumutla, Hiraya? Para kang nakakita ng multo. Wala po, ma'am. Mainit lang po siguro. Palusot niya, ramdam ang butil-butil na pawis
na namumuo sa kanyang noo. Hindi kumibo si Silvana. Tinalikuran lang siya nito at umupo sa kanyang silya. Isang senyales na pwede na siyang umalis. Mabilis na lumabas si Hiraya. Hindi na lumingon pa. Pakiramdam niya ay nakatakas siya mula sa bibig ng isang leon. Kinahapunan, kailangan na nilang bawiin ang recorder. Gumawa ulit ng plano. Si Manang Elida ang kumatok sa opisina. Nagtatanong tungkol sa menu para sa hapunan. Habang abala si Silvana sa pakikipag-usap, muling pumasok si Hiraya gamit ang parehong taktika at mabilis na kinuha ang recorder. Halos hindi siya humihinga hanggang sa makalabas siya nang hindi napapansin. Nang gabing iyon, sa maliit at ligtas na silid ni Manang Elida, pinindot nila ang play. Sa una, puro kaluskos lang. Pagkatapos ay narinig nila ang boses ni Silvana na kausap ang isang kliyente. Puro tungkol sa negosyo. Halos mawalan na sila ng pag-asa. Ngunit pagkatapos ng ilang minuto ng katahimikan, narinig nila itong may tinawagan ulit. Isang boses ng lalaking dayuhan ang sumagot. "Everything is set," sabi ni Silvana sa Ingles. Ang boses ay malamig at walang emosyon. "The package will be ready for transport in 2 days. The transfer has been wired to your account." May sinabi ang lalaki sa kabilang linya na hindi nila maintindihan. At pagkatapos, sumagot si Silvana sa Tagalog. Isang sagot na nagpayelo sa dugo sa kanilang mga ugat. "Oo, sigurado na ito. Walang magiging problema. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik pa. Kahit kailan." Nagkatinginan si Hiraya at Manang Elida. Ang kanilang mga muka ay puno ng purong sindak. Ang mga salitang yon ay hindi lang isang plano. Ito ay isang hatol. Isang hatol na kamatayan para sa kinabukasan ng isang inosenteng bata. Hating gabi, sa gitna ng katahimikan ng kanyang opisina, napapaligiran ng mga numero at ulat na dating nagbibigay sa kanya ng kapanatagan. Isang tunog ang pumunit sa lahat ng yon. Isang sigaw. Isang sigaw na puno ng purong takot. Nabitawan ni Ricardo ang kanyang pluma. Ang sigaw ay nagmula sa itaas, mula sa silid ni Tala. Mabilis siyang tumakbo. Ang bawat pag-akyat niya sa engrandeng hagdanan ay tila isang mabigat na paghakbang palayo sa kontroladong mundong kanyang binuo. Pagbukas niya ng pinto, ang tanawin sa loob ay isang bangungot. Si Tala ay nagwawala sa kanyang kama. Ang maliliit niyang mga kamay ay nakahawak sa kumot. Ang kanyang muka ay basang-basa sa luha at pawis. At ang mga salitang lumalabas sa kanyang bibig ay mga punyal na direktang tumusok sa puso ni Ricardo. "Mami! Mami! Huwag! Huwag niyo po akong iiwan!" Si Silvana ay naroon na. Yakap-yakap ang bata. Sinusubukang pakalmahin ito. "Shh, darling. It's just a dream. Tita is here." Ngunit hindi tumigil si Tala sa pag-iyak. Nakatayo si Ricardo sa may pintuan, paralisado. Ang sigaw ng kanyang anak ay hindi lang isang sigaw mula sa isang masamang panaginip. Ito ay isang sigaw na tila nanggagaling pa sa nakaraan. Isang multo ng kanyang sariling kabiguan. Sa isang sulok, nakita niya si Hiraya na nakatayo. Ang mga mata nito ay nakatuon sa kanya. Isang tingin na puno ng pagsusumbat. "Ricardo, this is getting worse," sabi ni Silvana nang magtama ang kanilang mga mata. Ang boses nito ay puno ng pag-aalala. Halos gabi-gabi na siyang ganito. Kinabukasan, tumawag si Silvana ng isang pribadong doktor, si Dr. Alcaraz, isang matandang lalaki na may malumanay na boses at reputasyon bilang pinakamagaling sa larangan ng child psychology. Matapos nitong suriin si Tala, kinausap sila ng pribado sa aklatan. "Mr. Soliman, Miss Montenegro," panimula ng doktor. "Tala is physically healthy. However, she is exhibiting severe symptoms of environmental stress. Her nightmares, her loss of appetite, these are psychosomatic responses.
The environment here, for some reason, is causing her deep anxiety. Anong ibig niyong sabihin, Doc? Tanong ni Ricardo. Ang kanyang boses ay naglalaman ng inis at pagkalito. Nasa kanya na ang lahat. Minsan ang lahat ay hindi sapat, malumanay na sagot ng doktor. What she needs is a highly specialized therapeutic environment. A place that is calm, structured, and far from any potential triggers. Kung ako ang tatanungin, ang pananatili niya rito ay lalo lang magpapalala. Sa kanyang kondisyon, ang mga salita ng doktor ay tila isang profesional na hatol na kumumpirma sa lahat ng sinasabi ni Silvana. Isang lugar na kalmado, isang lugar na malayo. Ang St. Jude's. Nang gabing iyon, hindi mapakali si Ricardo. Nagkulong siya sa kanyang opisina, ngunit ang mga salita ng doktor ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Binuksan niya ang isang drawer at kinuha ang isang silver na picture frame, ang litrato ni Marisa, ang kanyang yumaong asawa na nakangiti habang karga-karga ang isang sanggol na si Tala. Anong gagawin ko, Marisa? Bulong niya sa kawalan. I promised you I would protect her. Pero tingnan mo ako ngayon. I'm failing. Our daughter is suffering and I don't know why. Ang sakit sa kanyang dibdib ay halos hindi na niya makayanan. Mas madaling harapin ang pagkalugi ng isang kumpanya kaysa harapin ang umiiyak na mga mata ng sarili niyang anak. Ang pagpapadala kay Tala sa malayo ay tila isang solusyon. Isang masakit na solusyon, ngunit isang solusyon pa rin. Marahil, iyon na nga ang kailangan para kay Tala at para sa kanya. Sa kanyang paglabas ng opisina, napadaan siya sa silid ni Tala. Nakita niyang nakaupo si Hiraya sa tabi ng kama ng bata, marahang kinakausap ito. Lumapit siya nang walang ingay. Narinig niya ang boses ni Tala, isang halos hindi marinig na bulong. Ayokong umalis, Ate Hira. Ayoko po doon. Pagkatapos ay narinig niya ang sagot ni Hiraya. Huwag kang mag-alala, Tala. Hindi ako papayag. Isang biglaang galit ang kumulo sa loob ni Ricardo. Ito na nga ba ang sinasabi niya? Nilalaso ni Hiraya ang isip ng kanyang anak. Kinokontra nito ang desisyon na para sa ikabubuti ng bata. Puno ng desperasyon at pagkalito, bumalik siya sa aklatan. Ang sigaw ni Tala. Ang payo ng doktor, ang pagmamanipula ni Hiraya. Ang lahat ay umiikot sa kanyang isipan. Kailangan na itong matapos. Tinawag niya si Silvana. Nasaan ang mga papeles para sa St. Jude's? Agad na pumasok si Silvana. Ang muka ay nagpapakita ng simpatsya, ngunit ang mga mata ay may kislap ng tagumpay. Inilatag nito ang isang folder sa kanyang lamesa. Ito ang mga initial enrollment forms, mahal, para ma-reserve na natin ang slot niya. Hindi na nagbasa si Ricardo. Kinuha niya ang kanyang pluma, ang parehong pluma na ginagamit niya sa pagpirma ng mga milyon-milyong kontrata. Ginamit niya ito para pirmahan ang bawat pahina. Ang bawat pirma ay tila isang pagsuko. Ibinigay niya ang folder kay Silvana. Tumingin siya sa mga mata nito. Naghahanap ng kasiguraduhan na tama ang kanyang ginawa. Ayusin mo na ang lahat, sabi niya. Ang boses ay pagod at walang buhay. Ang tunog ng pagpirma ni Ricardo sa mga papeles ay tila isang hatol na narinig ni Hiraya mula sa kabilang pasilyo. Pakiramdam niya ay gumuho ang sahig sa kanyang kinatatayuan. Sa mga sumunod na oras, ang mansyon ay napuno ng isang kakaibang sigla. Si Silvana ay abala sa pag-utos sa mga katulong, sa pag-eempake ng mga gamit ni Tala, at sa walang katapusang pakikipag-usap sa telepono. Bawat kilos nito ay kilos ng isang taong nanalo sa isang matagal ng laban. Alam ni Hiraya na wala na siyang magagawa sa paraang patago. Kailangan na niyang lumabas sa liwanag. Hawak ang telepono na naglalaman ng recorder at mga litrato. Hinintay niya ang pagkakataong makausap si Ricardo ng mag-isa. Ngunit si Silvana ay tila isang anino na laging nakabuntot sa kanyang mapapangasawa. Hindi ito iniiwan kahit isang saglit. Ang pagkakataon ay dumating ng gabing iyon. Bumaba si Hiraya sa kusina
para uminom ng tubig. Doon, natagpuan niya si Silvana na nag-iisa, nakasandal sa counter habang umiinom ng isang baso ng mamahaling alak. Ang ngiti sa mukha nito ay puno ng pagwawagi. "Bakit ganyan ang itsura mo, Hiraya?" Tanong ni Silvana. Ang boses ay puno ng pang-uuyam. "Para kang namatayan. Hindi ba't dapat ay masaya ka? Para kay Tala? Magkakaroon na siya ng isang kumpletong pamilya at isang mas magandang buhay. Hindi pamilya ang pupuntahan niya." Mariing sagot ni Hiraya. Ang takot ay napalitan na ng purong galit. "Alam ko ang ginagawa mo. Alam ko ang lahat." Tumawa si Silvana, isang tawang malamig at walang kagalakan. "Talaga? At ano naman ang alamadyo mo?" "Ang St. Jude's ay isang front. Ang mga email, ang pera. Ibinebenta mo siya, Silvana. Para kang nagbebenta ng isang bagay na walang buhay." Ibinaba ni Silvana ang kanyang baso nang may malakas na kalabog. Ang maskara ng kabaitan ay tuluyan ng nahulog. Ang natira ay isang mukha na puno ng pagkasuklam. "At ano ngayon? Anong gagawin mo? Magsusumbong ka kay Ricardo?" Isang katulong na walang pinanghahawakan laban sa akin, ang kanyang mapapangasawa. Lumapit ito kay Hiraya. Ang mga mata ay nag-aapoy. "Sabihin nating naniwala siya sa'yo. Ano ang laban ng isang recorder at iilang litrato laban sa aking salita? Sa tingin mo, sino ang papanigan niya? Ikaw, na isang estranghero, o ako, na nag-aalaga sa kanya at sa anak niya?" "May konsensya ka pa ba?" Halos pabulong na tanong ni Hiraya. "Ang konsensya ay para sa mga mahihina, Hiraya," sagot ni Silvana. "Sa mundong ito, kailangan mong kunin ang gusto mo. At ang gusto ko ay ang buhay na ito, ang yaman, ang posisyon, ang pangalang Soliman. At hindi ko hahayaang isang batang pilay ang maging hadlang doon." Sa sandaling iyon, pumasok si Ricardo sa kusina. "Anong nangyayari dito?" tanong niya. Ang boses ay nagpapakita ng pagod. Agad na nagbago ang anyo ni Silvana. Bigla itong napahawak sa kanyang dibdib. Ang mga mata ay nanlalaki na, para bang takot na takot. "Ricardo, mahal. Si Hiraya. Tinatakot niya ako. Sinisigawan dawan at kanina, narinig ko siyang tinatakot si Tala. Sinasabi niyang may mga masasamang taong kukuha sa kanya kung aalis siya ng bahay." Gumuho ang mundo ni Hiraya. Isang kasinungalingan, isang perpektong pag-arte. Tumingin si Ricardo kay Hiraya. Ang mga mata nito ay hindi na naglalaman ng pagdududa, kundi ng purong pagkadismaya at galit. "Totoo ba ito?" "Hindi po, senyor. Nagsisinungaling po siya." Pagmamakaawa ni Hiraya. "Tama na," sigaw ni Ricardo. Napagod na siya. Pagod na sa drama. Pagod na sa gulo. Ang tanging gusto na lang niya ay kapayapaan. At sa isip niya, si Hiraya ang dahilan ng lahat ng kaguluhang ito. "Tapos na ang trabaho mo dito," malamig na sabi ni Ricardo. Ang bawat salita ay isang pako sa kabaong ng pag-asa ni Hiraya. "Umalis ka na bukas ng umaga." "Pero senyor, si Tala..." "I said umalis ka na." Walang nagawa si Hiraya kundi ang tumango. Naramdaman niya ang pagtulo ng kanyang mga luha habang tumatalikod siya. Narinig niya ang boses ni Silvana na nagpapakalma kay Ricardo. Natalo na siya. Tapos na ang laban. Bumalik siya sa kanyang maliit na silid. Ang pakiramdam ng kabiguan ay halos hindi niya makayanan. Napatingin siya sa kanyang telepono. Ang lahat ng ebidensya ay naroon, ngunit walang silbi. Sa huling pagkakataon, dahan-dahan siyang pumasok sa silid ni Tala. Ang bata ay mahimbing na natutulog, ngunit kahit sa pagtulog, ang kanyang mukha ay puno ng kalungkutan. Isang butil ng luha ang gumulong mula sa kanyang mga mata at pumatak sa kumot. Lumuhod si Hiraya sa tabi ng kama.
Patawarin mo ako, Tala. Bulong niya. Sinubukan ko. Hinalikan niya ang noo ng bata, isang mapait na paalam. Ngunit sa kanyang pagtayo, isang ideya ang biglang pumasok sa kanyang isipan. Isang huling desperadong hakbang, isang sugal na maaaring maging dahilan ng kanyang tuluyang pagbagsak o ng kaligtasan ni Tala. Bumalik siya sa kanyang silid. Binuksan niya ang kanyang email. Nanginginig ang mga kamay na inattach niya ang lahat ng litrato at ang audio file mula sa recorder. Ipinadala niya ito sa email address ni Ricardo Soliman na nakita niya sa isang business card sa aklatan. Ang subject, ang katotohanan tungkol kay Tala. Pagkatapos, kinuha niya ang maliit na recorder. Pinihit niya ang volume sa pinakamalakas. Pinindot niya ang play. At sa dilim ng gabi, dahan-dahan siyang lumakad patungo sa silid ng kanyang amo. Hindi siya kumatok. Maingat at walang ingay, ipinatong niya ang recorder sa sahig, sa labas mismo ng pintuan ng silid ni Ricardo, kung saan maririnig nito ang lahat. At doon, mula sa maliit na speaker, umalingaw-ngaw ang malamig na boses ni Silvana sa tahimik na pasilyo. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik pa, kahit kailan. Ang pagod ni Ricardo ay hindi napapawi ng pagtulog. Pabiling-biling siya sa kama, ang kanyang isipan ay isang magulong larangan ng digmaan. Ang umiiyak na mukha ni Tala, ang mga akusasyon ni Hiraya, ang pag-aalala ni Silvana, ang payo ng doktor. Ang lahat ay tila mga piraso ng isang palaisipan na hindi niya mabuo. At sa gitna ng mabigat na katahimikan, isang tunog ang unti-unting pumasok sa kanyang kamalayan. Isang boses, mahina sa simula, ngunit papalakas. Bumangon siya mula sa kama, nagtataka kung saan ito nanggagaling. Nang buksan niya ang pinto ng kanyang silid tulugan, ang tunog ay naging malinaw. Nagmumula ito sa isang maliit na bagay na nakalapag sa sahig. Isang recorder at ang boses. Ang boses ay kay Silvana. Oo, sigurado na ito. Walang magiging problema. Siguraduhin niyong hindi na siya makakabalik pa. Kahit kailan. Paulit-ulit. Ang mga salita ay tila mga multo na gumagapang sa pasilyo. Bawat pag-ulit ay mas malamig, mas nakakakilabot. Nanigas si Ricardo sa kanyang kinatatayuan. Ang utak niya ay tumangging iproseso ang kanyang narinig. Isang biro, isang pagkakamali. Kasabay nito, nag-vibrate ang kanyang telepono sa ibabaw ng side table. Isang email notification. Kinuha niya ito. Ang mga kamay ay bahagyang nanginginig. Ang pangalan ng nagpadala ay hindi pamilyar. Ngunit ang subject line ang nagpatigil sa kanyang paghinga. Ang katotohanan tungkol kay Tala. Binuksan niya ang email. Sa loob, may mga naka-attach na file. Isa-isa niyang binuksan ang mga ito. Ang una ay isang litrato ng brochure. St. Jude's. Binasa niya ang mga salitang minadali niyang lagpasan noon. Permanent transfer of full guardianship rights. Ang pangalawa ay mga litrato ng mga nakaprint na email. Asset code, Tala. Merchandise. The receiving party is very excited. Ang pangatlo ay isang bank statement, isang wire transfer na nagkakahalaga ng libu-libong dolyar, isang paunang bayad, at ang panghuli. Ang pinakamasakit sa lahat, ang litrato ng isang dayuhang mag-asawa, masayang nakangiti. The patrons. Sa isang iglap, ang lahat ng piraso ng palaisipan ay nagkabit-kabit. Ang pader ng pagwawalang bahala na matagal niyang itinayo sa paligid ng kanyang puso ay gumuho at sa ilalim ng mga guho, isang katotohanan ang lumitaw. Isang katotohanang napakasama, napakadilim, na halos hindi niya kayang tanggapin. Ang pag-aalala ni Silvana. Ang payo ng doktor na siya mismo ang nagrekomenda. Ang biglaang pagkakaroon ng slot. Ang lahat ay isang malaking kasinungalingan.
Isang perpektong isinaplanong panlilinlang. Hindi ito pag-aaral, hindi ito pagpapagaling. Ito ay pagtatapon, pagbebenta, isang galit na hindi pa niya naramdaman sa buong buhay niya ang kumulo sa kanyang dugo. Isang galit na mas mainit pa sa tinunaw na asero. Hindi na siya nag-isip. Bumaba siya ng hagdan. Ang bawat hakbang ay mabigat at puno ng bagsik. Natagpuan niya si Silvana sa sala. Masayang nakikipag-usap sa telepono marahil ay sa mga taong bibili sa kanyang anak. Yes, everything is ready for tomorrow's flight. The package is all packed. Hindi na niya ito pinatapos. Inagaw niya ang telepono mula sa kamay nito at ibinato sa pader, kung saan ito'y nagkadurog-durog. Nagulat si Silvana. Ricardo, what's wrong with you? Hindi siya sumagot. Ipinakita niya ang screen ng kanyang telepono, ang litrato ng The Patrons, ang nakabalandra. Sino sila, Silvana? Tanong niya. Ang boses ay kalmado sa isang paraan na nakakatakot. Ang kulay sa mukha ni Silvana ay biglang nawala. I can explain? Explain what? Sigaw niya. Ang boses ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Na ipinagbili mo ang anak ko? Na ginawa mo siyang kalakal? Na niloko mo ako sa sarili kong pamamahay? Inihagis niya ang kanyang telepono sa mesang salamin sa kanilang pagitan. Nagkalat ang mga bubog sa sahig. Ang mga email. Ang pera. Narinig kita sa recorder, Silvana. Siguraduhin niyong hindi na siya makabalik. Yan ba ang pag-aalaga na sinasabi mo? Nang makita ni Silvana ang mga ebidensya, ang kawalan ng pag-asa sa kanyang mga mata, nawala ang lahat ng pagkukunwari. Ang takot ay napalitan ng purong galit at inggit. Oo, ginawa ko nga. Sigaw nito pabalik. Ang boses ay matinis at puno ng kamandag. Ginawa ko dahil sawa na ako. Sawa na akong maging anino ni Marisa. Sawa na akong tingnan ang anak niyang buhay na alaala ng kabiguan mo. Ang babaeng hindi ka naman talaga mahal. Huwag mong isama si Marisa dito. Bakit hindi? Siya naman ang dahilan ng lahat ng ito. Akin dapat ang lahat ng ito. Ricardo, ang buhay na ito. Pero kahit patay na siya, ang anak niya ay nandito pa rin, isang sagabal, isang pabigat. Sa sandaling iyon, ang nakita ni Ricardo ay hindi ang babaeng pakakasalan niya. Ang nakita niya ay isang halimaw na nakasuot ng balat ng tao. Tumalikod siya at sumigaw sa mga gwardiya na nagmamadaling pumasok dahil sa komosyon. Palayasin ang babaeng yan. Utos niya, ang boses ay nanginginig sa galit. Kunin niyo ang lahat ng gamit niya at itapon sa labas. At siguraduhin niyong hindi na siya makakatapak pa sa pamamahay na ito, kahit kailan. Habang kinakaladkad ng mga gwardiya si Silvanang sumisigaw at nagwawala, si Ricardo ay napaluhod sa gitna ng mga nabasag na bubog. Ang galit ay biglang napalitan ng isang napakabigat na pakiramdam. Ang bigat ng kanyang sariling katangahan, ng kanyang pagiging bulag, at ng sakit na muntik na niyang idulot sa kaisa-isa niyang anak. Nang sa wakas ay tumahimik ang mansyon, ang tanging naiwan ay ang tunog ng mga nabasag na bubog sa sahig at ang bigat ng katotohanan. Nakaluhod pa rin si Ricardo sa gitna ng sala, napapaligiran ng mga piraso ng kanyang pagkakamali. Ang galit ay nawala na, at ang naiwan ay isang malawak at malamig na kawalan. Ang bawat salita ni Silvana ay umuulit sa kanyang isipan. Hindi ang mga kasinungalingan, kundi ang mga masasakit na katotohanan tungkol sa kanya. Isang ama na naging bulag, isang lalaking nagtago sa likod ng trabaho para takasan ang sariling pighati. Ang pader na kanyang itinayo ay gumuho na, at sa ilalim nito, naroon ang isang sugat na hindi kailanman naghilom, ang sakit ng pagkawala ni Marisa, at ang takot na harapin ang nag-iisang alaala nito na may buhay, si Tala. Sa isang iglap, tila siya nagising. Hindi ang malakas na boses ni Silvana ang gumising sa kanya, kundi ang isang mahinang hikbi
na narinig niya mula sa itaas. Ang hikbi ng kanyang anak, na marahil ay nagising sa sigawan. Tumayo si Ricardo, hindi na inalintana ang mga bubog na maaaring makasugat sa kanya. Tumakbo siya, hindi isang marahan na nalakad, kundi isang desperadong takbo paakyat sa hagdanan. Ang bawat hakbang ay isang pag-amin sa kanyang pagkukulang. Dahan-dahan niyang binuksan ang pinto ng silid ni Tala. Ang bata ay gising, nakaupo sa kama, yakap-yakap ang kanyang mga tuhod. Ang mga mata nito ay malaki at puno ng takot. Sa pagpasok niya, lalo itong napaurong sa headboard ng kama na para bang isa siyang estranghero. Ang tanawing iyon ang tuluyang dumurog sa puso ni Ricardo. Sa unang pagkakataon, hindi na niya nakita ang anino ni Marisa. Ang nakita niya ay si Tala, ang kanyang maliit at walang kalaban-laban na anak na muntik na niyang itulak sa kapahamakan. Hawak ni Hiraya ang kanyang bag. Nakaempake na ang lahat. Narinig niya ang buong kaguluhan mula sa kanyang silid. Narinig niya ang galit sa boses ni Ricardo at ang pagtatapon niya kay Silvana. Isang bahagi niya ay nakaramdam ng ginhawa, ligtas na si Tala. Ngunit isang bahagi niya ang nakaramdam ng matinding lungkot. Tapos na ang kanyang misyon. Oras na para umalis, tulad ng sinabi ni Ricardo. Nasa itaas na siya ng hagdanan, handa nang bumaba at tahimik na lumabas. Nang makita niya ang bukas na pinto ng silid ni Tala. At sa loob, nakita niya ang isang eksenang hindi niya kailanman inasahan. Dahan-dahang lumuhod si Ricardo sa sahig, ilang talampakan ang layo mula sa kama, para hindi na niya lalong takutin ang bata. Tumingala siya sa kanyang anak, at sa unang pagkakataon, hinayaan niyang makita nito ang kanyang kahinaan. Ang mga luhang kanina pa niya pinipigilan ay sunod-sunod na pumatak mula sa kanyang mga mata. Tala, bulong niya, ang kanyang boses ay basag at puno ng pagsisisi. Anak, patawarin mo si Daddy. Hindi kumibo si Tala, ngunit ang takot sa mga mata nito ay bahagyang nabawasan, napalitan ng pagkalito. Patawarin mo ako. Pag-uulit ni Ricardo, lumuluhod na lumapit sa gilid ng kama. I'm so sorry, baby. Naging bulag si Daddy. Hindi kita pinakinggan. Hindi kita pinrotektahan. I'm so sorry, Tala. So sorry. Ang mga salitang iyon ay hindi lang basta mga salita. Ang mga ito ay isang pag-amin sa lahat ng kanyang kasalanan. Isang ilog ng pighati na sa wakas ay pinakawalan niya. Hindi na niya tinago ang kanyang sakit. Ipinakita niya ang lahat sa kanyang anak. Dahan-dahan, tila may nagbago sa mukha ni Tala. Ang takot ay unti-unting napalitan ng awa. Itinaas nito ang kanyang maliit na kamay at sa isang kilos na puno ng pag-aalinlangan, marahan itong ipinatong sa pisngi ng kanyang ama, doon mismo sa dinadaluyan ng kanyang mga luha. At sa sandaling iyon, tuluyan nang bumigay si Ricardo. Yumakap siya sa kanyang anak, hindi isang yakap na formal o malayo, kundi isang yakap na mahigpit, desperado, at puno ng lahat ng pagmamahal na matagal na niyang ikinulong. Humagulgol siya sa balikat ni Tala, isang makapangyarihang tao na naging isang ordinaryong ama na humihingi ng tawad sa kanyang anak. Sa una, nanigas si Tala. Ngunit pagkaraan ng ilang sandali, naramdaman ni Ricardo ang dalawang maliliit na braso na dahan-dahang yumakap sa kanyang leeg. Nakatayo si Hiraya sa may pintuan, tahimik na nanonood. Ang mga luha ay malayang dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Ang eksena sa kanyang harapan ay ang pinakamaganda at pinakamasakit na bagay na nakita niya. Ito ang katuparan ng lahat ng ipinaglaban niya. Ang pamilyang ito, kahit wasak, ay nagsisimula ng maghilom. Alam niyang hindi na siya bahagi nito. Dahan-dahan siyang tumalikod, hawak ang kanyang bag, handa nang maglakad palayo. Hiraya. Ang boses ni Ricardo ang nagpatigil sa kanya. Nilingon niya ito.
Nakatingin ito sa kanya mula sa loob ng silid habang yakap-yakap pa rin si Tala. Ang mga mata nito ay pula at namamaga, ngunit wala na ang dating lamig. Ang naroon ay isang emosyon na hindi pa niya nakikita mula rito. Isang malalim na pasasalamat at matinding pagsisisi. "Saan ka pupunta?" tanong nito. "Aalis na po, senyor," sagot niya. "Tulad po ng sabi niyo." Umiling si Ricardo. "Wag, pakiusap." Dahan-dahan siyang tumayo. Buhat-buhat si Tala na ngayon ay nakasubsob na sa kanyang dibdib. Lumapit ito sa kanya. "Mali ako, Hiraya. Mali ako sa lahat ng bagay," sabi nito. Ang boses ay taos-puso. "Niligtas mo ang anak ko. Niligtas mo ako mula sa sarili ko. Hindi ko alam kung paano kita pasasalamatan." Yumuko si Hiraya. "Ginawa ko lang po ang tama." "Hindi. Ginawa mo ang hindi ko nagawa." Pagtatama nito. Ang maging magulang sa kanya. Tumingin ito sa kanya. Ang mga mata ay puno ng isang pakiusap. "Maari ka bang manatili para kay Tala, para sa amin?" Ang tanong ay hindi na isang utos mula sa isang amo. Ito ay isang pakiusap mula sa isang taong nawawala, humihingi ng tulong para mahanap ang daan pabalik. Tumingin si Hiraya kay Tala, na ngayon ay sumisilip mula sa balikat ng ama nito. At sa unang pagkakataon, ngumiti sa kanya si Tala, isang tunay, maliwanag, at puno ng pag-asang nangiti. At sa ngiting iyon, alam ni Hiraya ang kanyang sagot. Lumipas ang ilang buwan. Ang Hacienda de la Esperanza na dating binabalot ng lamig at katahimikan ay isa ng tahanan na puno ng tunog na matagal nang nawala. Ang halakhak ng isang bata. Ang malawak na hardin na dati tila isang perpektong museo na bawal galawin ay naging palaruan na nila. Ngayong hapon, sa ilalim ng ginintuang sikat ng araw, magkakasama silang tatlo na nagtatanim ng isang maliit na puno ng mangga sa gitna ng hardin. "Dahan-dahan lang, Daddy," natatawang sabi ni Tala, habang si Ricardo, na nakasuot ng simpleng t-shirt at maong, ay maingat na inilalagay ang puno sa hinukay nitong butas. Wala na ang anino ng isang malamig at abalang milyonaryo. Ang Ricardo ngayon ay isang ama na hindi takot madumihan ng mga kamay para sa kanyang anak. "Opo, boss," sagot ni Ricardo na may kasamang kindat. Kumuha si Hiraya ng maliit na pala at inabot kay Tala. "Gusto mong tulungan si Daddy na lagyan ng lupa?" Masayang tumango ang bata. Ang dati laging nakayukong si Tala ay ngayon puno na ng kumpiyansa. Malaki ang ipinagbago ng kanyang kalusugan. Bagamat naroon pa rin ang kanyang kapansanan, ang kanyang mga mata ay puno na ng buhay at kislap. Nagsimula silang maglagay ng lupa sa paligid ng puno. Ang kanilang mga kamay ay nagkakahalubilo. Ang kanilang mga tawanan ay sumasabay sa ihip ng hangin. Sa isang iglap, na puno ng lupa ang pisngi ni Tala. "Naku, may dumi ka," sabi ni Ricardo, at marahan niyang pinunasan ito gamit ang kanyang hinlalaki. Ngumiti si Hiraya at ginawa rin ang pareho. Tinanggal ang isang maliit na dumi sa kabilang pisngi ng bata. Huminto si Tala sa kanyang ginagawa. Tumingin ito kay Ricardo. Pagkatapos ay tumingin ito kay Hiraya. Isang malalim na emosyon ang mababasa sa mga mata ng bata. Isang pag-unawa na higit pa sa kanyang edad. "Salamat po, Daddy," sabi nito kay Ricardo. Pagkatapos, bumaling ito sa kanya. Ang mga mata nito ay naging maningning. Sa isang boses na malinaw at puno ng pagmamahal, sinabi nito ang dalawang salitang halos nagpatigil sa pagtibok ng puso ni Hiraya. "Salamat po, Nanay Hira." "Nanay, Ina." Naramdaman ni Hiraya ang pangingilid ng kanyang mga luha. Ang salitang iyon, na minsan ay pangarap niya lang para sa sarili, ay binigkas ng isang batang hindi niya kadugo. Ngunit
Mas higit pa sa anak ang turing niya. Yumuko siya at niyakap ng mahigpit si Tala. Walang anuman anak, bulong niya. Ang boses ay nanginginig sa tindi ng kanyang nararamdaman. Nang mag-angat siya ng tingin, nakita niya si Ricardo na nakangiti sa kanila. Isang ngiting totoo, walang pagkukunwari at puno ng kaligayahan. Kinagabihan, habang papalubog ang araw at nagkukulay kahel ang kalangitan, tinawag siya ni Ricardo sa beranda. Nakaupo ito roon habang si Tala ay abala sa pagguhit sa isang mesang hindi kalayuan. "Hiraya, maupo ka," sabi nito. Umupo siya sa tapat nito. May isang seryosong folder na nakapatong sa lamesa sa kanilang pagitan. Kinabahan siya. "Alam ko, marami na tayong pinagdaanan," panimula ni Ricardo. "At sa lahat ng iyon, isa lang ang napatunayan ko. Ang pamilya ay hindi tungkol sa dugo na nananalaytay sa ating mga ugat." Tumingin ito kay Tala ng may pagmamahal. Ito ay tungkol sa pag-ibig na nag-aaruga, sa mga kamay na nagpoprotekta, at sa pusong handang manatili kahit anong mangyari. Ibinukas nito ang folder at inilapit sa kanya. "Hindi ko na kayang ibalik ang mga taon na nasayang, pero kaya kong simulan ngayon na buuin ang pamilyang dapat ay para sa kanya." Tumingin si Hiraya sa mga papeles. Ito ay mga legal na dokumento, mga papeles para sa adoption. Nakita niya ang pangalan ni Ricardo bilang ama. At sa espasyo para sa ina, nakasulat ang kanyang buong pangalan, Hiraya Villanueva. At sa ilalim nito, sa linya para sa relasyon, nakalagay ang isang salita, ina. Ricardo, wala siyang masabi. Ang mga luha ay muli na namang dumaloy sa kanyang mga pisngi, ngunit ngayon, ito ay mga luha ng purong kaligayahan. "Hiraya," sabi ni Ricardo, at sa unang pagkakataon, hinawakan nito ang kanyang mga kamay. "Hiraya Manawari, naway matupad ang iyong pangarap. Panahon na para matupad ang pangarap nating lahat, para kay Tala." Sa sandaling iyon, ang kanyang pangalan ay nagkaroon ng ganap na katuparan. Ang lahat ng sakit, lahat ng takot, lahat ng pagtakbo mula sa nakaraan ay naglaho. Pinalitan ito ng isang kapayapaan na ngayon lang niya naramdaman. Tumayo siya. Lumapit si Ricardo sa kanya at sa likod nila, tumakbo si Tala at yumakap sa kanilang mga binti. Niyakap nila ang isa't isa, si Ricardo, si Hiraya at si Tala. Isang ama na natutong magmahal muli, isang babaeng natagpuan ang kanyang tahanan, at isang batang sa wakas ay nakahanap ng isang tunay at buong pamilya. Habang pinapanood nila ang paglubog ng araw sa Hacienda de la Esperanza, alam ni Hiraya na ito na ang simula. Isang bagong simula na binuo mula sa mga abo ng nakaraan, pinatatag ng pagsubok at pinag-alab ng isang pag-ibig na mas matibay pa sa anumang dugo. Tatlong sirang puso na sa wakas ay natagpuan ang kanilang kabuuan sa piling ng isa't isa.